Samantala, formal na ngang nanumpa bilang bagong acting secretary ng DOLE si dating Senator Francis Tolentino at para po pag-usapan ang mga issue sa sektor ng mga manggagawa, nasa linya po si Labor Acting Secretary Tolentino. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Magandang tanghali po, magandang tanghali sa mga taga-subaybay. Well, of course, congratulations po, Secretary. Kauupo nyo lang po pero mukhang, of course, marami po tayong agad na trabaho so far. Ano-ano po yung magiging priority po ninyo ngayong kayo na ang in charge sa DOLE? Marami na po tayong nagawa ngayong araw na ito. Unang-una, sinuspindi ko po yung regional director ng DOLE sa Region 3. Sunod po ng pag-binting sa akin ng City. So kung na-monitor niyo po yun, may kapabayaan din po nangyari, kaya suspended po siya ng 1 month. So bukod po Kasi doon... nagkaroon po ng work stoppage dati yung building, tapos tinuloy pa yung construction. Meron po tayong mga batas sa occupational safety and hazards na hindi nasunod. And bukod po dito sa pagsuspende nung sa head po ng Region 3 ng DOLE, ano pa po ang mga susunod na hakbang ng DOLE, ng inyong opisina regarding this issue po muna? So atin pong pag-aaralan yung protocol dito, bakit po nalit yung suspension. Marami pa hong mga gusali na ginagawa, marami pa mga establishments na baka merong work stoppage order. Paano nalilit? Dapat po kasi yung mga inspection ay continuous, hindi po pwedeng isa o dalawang beses lang. So babaguhin po natin yung mga implementing rules patungkol dyan. And sa parte naman po ng DOLE, ano po ba yung maaaring maibigay po ninyo na tulong dito po sa mga manggagawa, no, na natabunan nga po ng gumuhong building na yan? Magbibigay po tayo ng livelihood assistance, no, sa pamilya ng mga manggagawa. Lalong-lalo na yung di pa huwag naman sana na pilit pang nire-retrieve ng mga dati kong kasamahan sa MMDA. So ngayon po araw na ito, nagkaroon po ako ng isang malawakang pagpupulong ng mga officials ng DOLE. Siguro mga 4 na oras pa lang po ako nandito sa opisina at marami po tayong nilalatag. 4 na oras pa lang po ako nanunungkulan. Pero have you gotten in touch po dun sa mga kaanak nitong mga biktima po ng pagguho ng gusali na ito? Hindi pa. Plano niyo po? Baka pumunta po ako sa site the following day. Kasi nag-assume lang ako ngayong a few hours ago. Ngayon lang po ako nag-assume. Kaya pinatawag ko yung regional director ng Region 3. Pero plano niyo pong makipag-ugnayan po sa kanila? Opo. Okay, so may mga ilang congressman po, Secretary, na bumabatikos din po kay former Secretary Laguesma at ngayon po na kayo na ang nasa DOLE, gusto raw nilang marinig. Ano po yung magiging posisyon po ninyo sa usapin po ng aumento sa sahod? Ay, lahat po yan pinag-aaralan natin kasi iba naman yung role ko ngayon. Hindi po ako lawmaking, lawmaker. Opo, pero nagpapasalamat po ako sa mga congressman natin. Napakarami na po statement of support na lumalabas. Katatapos lang ng statement of support ni Congressman Jolo Revilla, chairman ng Committee on Labor. Nagpapasalamat din po tayo kay Senator Tito Soto, nagbigay ng support. Tapos salamat tayo kay Senator J.D. Ercito, si Senator Joel Villanueva, at marami pa akong iba na yung iba ay nagte-text lang. If I can remember it correctly, bago po nawala si Secretary Laguesma, meron po kasi nakabinbin na usapin na tungkol nga po dito sa aumento sa sahod na hinihiling po ng mga manggagawa. Kayo po ba ay nakipag-usap na po sa kanila? Hindi pa ako. Kasi 3 hours pa lang ako rito sa opisina. Papasok ko lang dito ngayon. Secretary, marami... Darating po tayo dyan, no? Opo. Maraming salamat. Okay. Marami po ang nagsusulong na ibasura na ang provincial rate system. Ano po ang posisyon ng bagong DOLE Secretary? We will rely on current economic indicators. We will rely on the results of consultation between the labor, management, and the government side kung ano po ang sektor nito. Kasi ngayon po nagkaroon talaga tayo ng crisis sa dahilan na external po lang ito, yung Iran war. Pagtaas ng presyo ng gasolina. So ito po ay hindi naka-input kung mga dati ko sa kayo.
And doon po sa plano po inyong opisina, doon sa mga middle income earners, dahil sila rin po ay talagang apektado po nitong mga nangyayari sa atin, pagtaas ng gasolina, bilihin, etc. Ang trabaho po ng Department of Labor ay magbigay proteksyon sa magkakama. So yung sa akin po ay it's really to execute the laws. Ito po ay sangayon sa Labor Code of the Philippines, 17 guidelines. Pero hangganan lang po ang magagawa ng Secretary of Labor. And yung inyo pong posisyon ngayon, bilang kayo nga po, tulad ng sinabi nyo, ay hindi naman babatas, kayo po ay sekretary na ngayon sa DOLE. Ano naman po ang magiging gagawin po ninyo, no? Papaano nyo po harapin ang usapin tungkol sa ENDO o yung contractualization ng mga manggagawa? Lahat po yan ay harapin natin on the basis of consultation. Sangayon po sa Order number 174. Ang sa akin po talaga, wala dapat yung 555 scheme. So, pakinggan nyo lang, tingnan naman po natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Alright, maraming salamat po sa inyong oras at congratulations po muli, Labor Acting Secretary Francis Tolentino.